Guys, pinag-uusapan nila SB19, mga Pinoy sa Saigon. This is my chance, tanungin natin. SB19 pinag-uusapan nyo? Yes. Sino bias mo? Pablo. Pablo, 1. Ikaw bro? Pablo. Ah, Pablo din. Nangopya ka lang yata eh. Proud Ikaw bro, narinig ko nagsasalita ka about SB19. Si Josh kasi na-meet ko siya one time. We, saan? Sa hotel na pinagtrabahoan ko last. Sa Josh. Hindi mo yung hotel. Kasi yata, Park Inn by Radisson, Davao. Ah, may evidence. Very humble siya kaya. Nax. Ikaw ma'am? Estel. Wow. Ay. Nice boy. Ikaw ma'am? Wait lang, kinikilig ako. Aken. Oh. Grabe guys. Ito mga teachers to sa Saigon. Alam nyo na. O, tinatanong nyo kung sinong bias ko. Mamaya manonood pa ako ng isang show nila para masabi ko yung bias ko. Ano pala, yung ano? Ano? Pinabalik niya ako sa room niya. Oh, bakit? Nangingi siya ng batis. Oo, kasi room service ako noon. Dalawang pagkain. Uy, totoo ba yan bro? Yeah, oh, promise. Josh, pag nanonood ka, ito yung waiter mo. Anong binigay? So ilan yung nakita mo bro na member? Sila lahat kasi nung nag-practice sila doon na sa mall. Aha. Ako yung nagdala ng pagkain nila doon. Ay. Ilang seconds lang ako doon sa loob. Sabi ko doon sa next section. Uwi na tayo sa class. Oh my God. Lagi kasi nila pinupuntahan yung dati. Guys, ito yung pinaka fun talaga. Tsaka Kasi ito. yung hotel na pinagtrabawan ko, nalapit dun sa palaging may concert na hotel ko. Tapos doon nag-check in lahat ng pastor. Yung ano nga eh. Saka para sa mga pa. Noon! Pero okay na eh. Na-improve sila eh. Oh. Naman talaga sila. Dati pa sila magaling. Wala lang. Siguro Ano kasi, yung mga kanta nila noon, parang K-pop yung tunog. Walang on na ano ba? Yun yung ano. Kasi yun yung training. So you mean to commercial? Yung mga kanta nila before? Parang K-pop, ay, yung words, Pinoy, pero yung pagka-bigkas, parang K-pop. Maintindihan. Pero ngayon, wala na naman. Okay na. Sobrang Sabi mo lang yun kasi nandun siya nakat. Ay, hindi. pag nakita mo yung mga show break nila, tapos yung mga ano nila, yung mga training nila, lalo na yung training nila. Nagsasalita ka pala. Oo, ang ganda ng mga kanta nila. Doon mo ma-identify na like tayo mga Christian, hindi natin binibigay yung best natin pagdating kay Lord. Pero pag nakita mo yung ano nila, yung training nila, sobrang magaling na sila pero hindi sila sumusuko mag-training. Kasi kahit sa mga concert nila, nag-vocalization pa na sila. Yung maganda. Kasi yun talaga yung pag-value mo sa pag-value mo sa skills ba? Pag-value mo sa binigay na paano. Yung mga ganda. Kaya nagpo talaga sa bago. Akala ko ba Estel ka? Hindi, si Ken ako. I can. Ito yung Ken. Kaya naman, Okay na guys. Huwag niya lang yan. yung kapamilya niya yung sikat na Bisaya songwriter ng mga kanta. Yung Jerome Oo, Sison. meron na siyang ano. Di ba sa son niya ulit? May mga kanta din siyang Bisaya. Andun niya yata yun. Yung Jerome Sison. Yung ano. Pero feel ko, related sila. Taga Davao, same apelido. Meron siyang isang kanta. Doon ko na-realize na taga-church din siya. Meron siyang isang kanta yung ano, parang yung Kanako. Kanako. Ay, kanako. Ay, okay sa'yo. Yung mga Bisaya, ano niya kay Lord. So si Ken Christian? Oo. Gusto nila pa. Ay,